Happy birthday, Malu. How young are you? Bata pa yan. Napakapalad sapagkat sa murang gulang ay isa na siyang tagapaglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngitian nyo naman po yung mga katabi nyo. Yung nasa harap, yung nasa likod. Kanina pa kayo magkakatabi, hindi man lang kayo nagngingitian. Baka bukas wala na yan. Sabi nyo, ay sayang, hindi ko nangitian kahapon. Magandang umaga po. Sa araw pong ito, bagamat tayo ay kakaunti, marahil po ay umuulan ng malakas sa ibang lugar, kaya sila'y wala rito. Kaya mapapalad po kayong naririto na sa kabila ng sama ng panahon, hindi po nabigo ang ating Ama sa pag-akay at pag-imbita sa inyo na makasama kayo sa araw na ito. Andiyan na ba yung birthday celebrant natin? Okay po. Salamat po. Bago po tayo magpasimula ng ating pagbabahaginan, siyempre po, sigurado po meron po siyang word of thanksgiving sa ating Panginoon, ang ating birthday celebrant. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay Malu. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang po magpasalamat unang-una sa ating Panginoon na dakilang lumikha ng ating buhay. Na sa bawat araw, tunay nakita ko ang kanyang kahiwagaan kung papaano siya kumilos sa aking buhay. Na bilang isang kabataan na naririto po ako sa dakong banal na tuwirang ibinago ng Panginoon ng aking pusong matigas ay tuwirang pinalambot ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nagpapasalamat po ako sa ating minamahal na Apo Conching na tuwirang ginagamit, dinadaluyan ng banal na Espiritu upang mailuwal ang mga banal na salita at maihandog sa ating mga nauuhaw ng mga tao. Kaya nais ko pong magpasalamat sa aming minamahal na Apo Conching bilang katauhan ng kanyang katawang lupa na sa bawat araw, hindi ko na po kailangan isa-isahin kung ano ang mga kabutihan o dulot ng ibinigay niya para sa aking pagkatao. Subalit ang dakilang Panginoon na lamang po ang nakakasilay kung ano-ano ang mga ginawa sa atin ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya 10 ng kanyang mga minamahal sa buhay, ang kanyang kabiyak ng puso, mga anak, mga buong pamilya na nais ko pong pasalamatan. At gayon din po sa mga kapwa kong mga alagad, kasamahan ko sa mga choir, na patuloy na ibinibigay o itinuturo sa akin bilang ako'y bata sa lingid po sa inyong kaalaman. Ako po yung isang alagad na hinirang na ako po yung pinakabata na sa alagad or sa choir. Na nagpapasalamat po ako sa dakong ito na tuwirang ibinigay at hininandog ang Panginoon sa dakong paligi na maaaring hakbangan ng aking mga paa at tuwirang mapuntahan at naririto nga po sa dakong banal, paligi ang naturingan. Kaya gayon din po sa aking mga magulang na bagamat hindi ko siya kasama, subalit ng kanyang presensya ay tuwirang madarama ko sa aking puso sapagkat kung nandyan lang siya, madarama ko siya, subalit higit sa lahat, kapag ang damdamin mo ay nasa kanya, malayo man siya, wala man siya sa iyong piling, subalit ang iyong damdamin ay tuwirang nasa kanya. Gayon din po sa aking tatay, sa mga kapatid, na tuwirang ipinagkaloob nila ako sa dakong ito na hindi sila nagtanong na kay lapit-lapit lang ng bahay natin, subalit diyan mo pinili. Wala po ako narinig na katanungan sa kanila. Subalit, buong puso, buong galak na ipinagkaloob ako sa dakong ito upang ang aking damdamin ay tuwirang magampanan ko na bilang isang lingkod ng alagad, dito po ako nananaan sa dakong banal na ito. At sa mga kasamahan ko sa 3rd floor, nais ko pong magpasalamat na tuwirang nakita nyo ang aking mga pag-uugali or aking mga ginagampanan sa dakong ito na sa bawat araw kayo yung nakakasama ko. Maraming salamat. At
hindi mapapantayan ng salitang pasasalamat or salitang thank you. Sabi nga, ang pagkain ay nauubos, ang pagkain ay kinakain, ang mga pagkain ay nailuluwal, nawawala. Subalit ang salita ng Panginoon ay tuwirang hindi mawawala, tuwirang nasa puso ng bawat isa kung tuwirang tatanggapin natin. Kaya higit na nagpapasalamat ako sa taong ginamit niya na sa kabila ng wala ang aking magulang, siya yung tumayong magulang para sa akin na hindi niya inalintana yung kung ano ako sa dati kong buhay. Subalit nagsumikap siya na pagbataan ako at hindi pa po ako alagad noon. Siya na po yung tumanaw ng pag-aaruga, pag-aalaga sa akin na siya yung hugit na ginamit ng Panginoon bilang katauhan na tinatawag ko nga po siya na mama, na siya yung binigay ng Panginoon para sa akin na maging pangalawang magulang, na wala man ang aking ina, wala man ang kanyang katawan, subalit ipinagkatiwala ako sa kanya ng aking magulang na hanggat wala ako, subaybayan mo ang anak ko. Kaya Tita Cecil, maraming salamat. Na sa bawat araw, kasama kita. Na sa bawat araw, nakikita mo kung sino ako. May mga pagkukulang, subalit nagsusumikap. Nadadala ng tukso ng kalaban, subalit ganun pa man. Naririyan ng amang mapagmahal na tuwirang nasilayan ko na hindi kailanman mapapatira ng pag-ibig. Gayon din po sa aming Mother of the House na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa mga anghel na patuloy na nagbibigay ng anuman ang aking mga pangangailangan. Ang Ama na po ang gaganti sa inyo at gayon din po sa ating Panginoon na mapagmahal na tuwirang naririyan para sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at ngayong kaarawan ko, nais ko pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa Kanya na sa ika-20 ng buhay ko ngayon ay naririto po ako sa inyong harapan na 20 years old na po ako, na isang kabataan na nagsusumikap na ipanalangin niyo po ako na wag ako madala ng kalaban, wag ako madala ng tukso, na kung minsan sabi ko nga, bata pa naman ako, pwede pa ako mag-aral, bata pa naman ako, pwede pa akong umalis dito. Subalit hinihiling ko sa Panginoon na patuloy akong bigyan ng pagmamahal, na pag-ibig na hindi mapapantayan ng sino man. Kaya nagpapasalamat ako sa Ama na patuloy niya kuminsan nadadala ko ng tukso, subalit andyan ang kanyang pangungusap na anak, mag-iipon ka lamang ng pangsanlibutan, subalit iimpukin kita ng pag-ibig ko, at ganun pa man, babalik na naman po ako sa matinong pag-iisip na, ay oo nga, dito na lang ako. Kaya nangihingi po ako ng panalangin na patuloy niyo ako idulog sa Ama na magampanan ko ang aking mga gagampanan, kung ano ang kanyang atas, kung ano ang kanyang kalooban. Kaya na maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lamang po at isang mapagpalang umaga. Happy birthday, kapatid. Halika nga muna dito, Malu. Pwede po bang tawagin yung kanyang second mama? Para po batiin ang kanyang anak? Para lalo siyang magalak sa araw ng kanyang kaarawan? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, mga minamahal kong mga kapatid. Binabati ko po ang aking kapatid bilang sa espiritu. Siya po ay pinagkatiwala po siya sa akin ng kanyang magulang. Bago po siya umalis dito sa Pilipinas, sabi niya, anak na Cecil, alagaan mo ang anak ko. Pinagkakatiwala ko siya sa iyo. Magbata ka kung ano man ang ugali niya. Kanya po, sabi ko po, nanay, huwag po kayo mag-alala.
kahit ano po ang ugali ng anak mo, nandyan po ang Ama, hindi kami pababayaan ng mahal na apo at ang aking mga mahal na alagad. Nandito lamang ako sa kanya. Mangangalagaan ko siya. Kanya po, maraming salamat po sa dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo na hinirang mo po siya bilang isang alagad sa murang edad po niya, na natagpuan po niya ang tunay na daan patungo sa kaluwalhatian ng ating Diyos Ama. Maraming salamat po sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Salamat po. Teka muna, Malu. Siyempre po, hindi po makakaraan yung araw na to na hindi po tuwirang babati sa kanya ang kanyang tunay na magulang. Sana pala nasabi ko kay Tita Yoli para voice over, ano? Pero bagamat wala ang kanyang tunay na nanay dito, nandito naman yung kanyang tatay, di po ba? Andiyan po ba yung tatay niya? Pwede po bang tawagan ang kanyang napakamapagmahal na tatay para bumati sa kanyang anak? Happy birthday, anak. Ako man. Bagamat malayo man ang aking asawa, pero pinagbatahan ko po kagabi pa. Text ako ng text sa aking anak. Napakahirap po pala ang wala ang kanyang ina, pero alam ko hindi pa babayaan ng Ama, lalo na si Apo Kunching. At saka ang kanyang pangalawang ina, si Cecil, ang pinagbilinan ng aking asawa bago siya umalis. Kaya ako, taos puso nagpapasalamat sa Ama pagkat binigyan niya kami ng ganitong buhay. Nanadama ko ang kaligayahan sa aking mga anak, lalong-lalo na sa aking asawa na siya po. Sabi niya sa akin, "Hoy, baka pabayaan mo ang iyong mga anak." Sabi ko naman sa kanya, kahit kailan hindi ko pinabayaan ang aking mga anak, lalong-lalo na kaming lahat ay nandito sa banal na dambana. Kaya ako taos puso nagpapasalamat sa inyo, Mami Beth, Mother, sa pagmamahal niyo sa aking anak. Kayo na po sanang bahalat. Wala pong hanggang pasalamat ang aking papasalamat sa Panginoon Diyos, lalong-lalo na po ngayon, nakamit na naman ng aking anak ang ika-20 taon na birthday. Maraming salamat po. Salamat. Teka muna, anak. Siyempre, hindi rin matatapos yung araw na ito na hindi natin marinig ang pagbati ng punong pinagmulan. Di ba nandito yung lola mo? Ang kanyang lola po ay babati rin sa kanyang napakabait na apo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay para po sa kanyang lola. Lola, wag kang iiyak, ha? Happy birthday, Malo. Sa murang edad mo ay pinagtiwala rin kita dito. Nakinausap ako ng anak na Cecil na sinabi na sa kanya katitira. Hindi ako nagdalawang isip. Pinagkaloob kita. Yung pala ay mapupunta ka sa magandang gawain at naalis na lahat ng mga hindi ko nagustuhan noon. Ngayon, maligayang maligaya ako. Apo, mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat po. Meron pong nagpo-protesta, hindi daw po pwedeng hindi sila babati. Kaya tinatawagan ko po yung kanyang kapatid. Ilan ba kayo magkapatid dito? 3 yung nasa labas. Pwede po bang lumapit na kayo dito ng sabay-sabay para po mabati ang inyong minamahal na kapatid? Tara na po. Melissa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, higit po sa Ama. Happy birthday, kalaki mo na. Malo, una sa lahat, higit sa lahat, happy birthday. Sabi ko kanina walang iiyak kausap kita sa cellphone. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa dakilang Ama na inakay niya tayo dito, na nabago, nawala,
at natugot sa lahat na hindi marapat na gawa natin noon. At ngayon nagkakasundo sa pamamagitan sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na pinag-isa at hinubog dito na maging maganda at maayos ang takbo ng buhay natin. Wala man dito si nanay, alam ko masaya siya ngayon. Alam ko na maligaya siya. Wala man yung presensya niya dito, pero alam ko nakikinig siya at binabahagi ng Panginoon sa kanya yung nagaganap na to. Kaya walang hanggang papuri pa sa salamat sa dakilang Ama na pinagkaloob ka niya sa akin. Ganon din naman ako sa iyo na dati walang pag-uunawaan, puro away, walang matino. Kunwari nagsisimba pero pagdating sa bahay, nagdadabugan, walang maayos na pag-uusap. Purihin at dakilain ang dakilang Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa niluluwal ng ating mahal na Apo sa banal na salita. Naging maayos ang takbo ng ating pagiging magkapatid, kaibigan. Salamat at binigay ka sa akin ng Ama. Mahal na mahal kita, lagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal ko kayo. Salamat po, Mami Beth. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung pangalawang kapatid niya na masaya kami magkakapatid na sama-sama dito na alam ng magulang namin na hindi kami na nasa galaan, hindi kami nasa saan nagpupunta. Alam niya na mabuti yung tinunguhan namin dito na may isang nga po kutsing tayong ginamit para handugan tayo ng mabubuting aral ano po natin sa ating kapwa na nagagawa po natin kung ano man po yung hindi tamang pag-uugali natin, nababago po natin yan. Malo, happy birthday. Maano ko lang sa'yo na minsan ka lang na umuwi sa atin. Alam ko na may ginagampanan ka dito sa Dambana. Alam namin na kami magkakapatid na hindi masama yung pinupuntahan mo rito. Ito yung nakakabuti sa iyo. Alam ko hindi ito yung gusto mo, pero ito yung binigay sa iyo ng Panginoon na sa buhay mo ngayon na yun nga na gusto mo na ngayon yan. Hindi natin to inano, pero eto tayo ngayon sa harapan nila na nagmamahalan, nag-uunawaan. Dati wala tayong ganon, pero ngayon mahabang pasensya, kahit ano nagkakaano tayo, basta malutatandaan mo na nandito lang kami mga kapatid mo, magulang mo, na pwede mong hingang kahit ano, basta kaya namin, basta wag lang tayong bibitaw sa Panginoon. Yan lang po at maraming salamat. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Malu, happy birthday. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo sapagkat siya po yung kapatid. Ako po kasi yung pinakabunsong kapatid nila na siya po yung nagtutuwid sa akin kapag po may mali ako. Dati po siya po yung kontrabida sa buhay ko, subalit dahil po sa Ama, siya po yung para pong tinatayuan kong ina sapagkat wala po si nanay. Kapag may kailangan po ako sa sarili ko, sabi ko lang na malugay niya kapag kaya po niya ibigay. Hindi po niya pwedeng hindi ibigay. Kapag po nasa
nakikita niya nasasaktan ako. Nalalaman po niya yung damdamin ko. Nalalaman po niya. Minsan nahihirapan ako na pag-alaga si nanay. Kaya pinaparamdam po niya sa akin kung gaano po niya ako kamahal. Hindi lang po ako, pati mga kapatid ko. Kaya po minsan sabi ko sa ama, salamat kasi nagkaroon ako ng kapatid na lingkod ng ama. Nagkaroon ako ng kapatid na isang alagad, nakakaunawa. Kaya hindi po ako nangihinaya kahit hindi ko po siya ganong nakakasama. Sapagkat lagi ko nga po nakakasama kung hindi naman po kami nagiging tapat, kung hindi naman po kami nagiging totoo. Hindi man po siya umuwi sa bahay na madalas sapagkat meron po siyang ginagampanan. Subalit yung puso po niya at ang pag-ibig po niya, pinaparamdam po niya sa amin ng totoo. Pinaparamdam po niya sa akin kung paano maging mabuting kapatid. Sinasabi po niya sa akin, Lani, hindi tama yan. Lani, itigil mo yan. Kaya nagpupuni po ako sa ama. Salamat po talaga ako. Sabi nga po ni nanay, na bunso, mamahalin mo yung kapatid mo. Papakinggan mo siya sa lahat ng mga sasabihin niya sa'yo. Sapagkat wala sasabihin sa'yo yung kapatid mo nang hindi may kakabuti. At ang bawat po, pagdesisyon ko, tinatanong ko po sa kanya ngayon, tama po ba ito? Sapagkat tinanggap ko na po sa sarili ko na siya yung mas nakakaalam nung bagay na rin. Siya yung mas nakakaalam kung ano yung madudulot na to. Kaya tinatanong ko po sa kanya, Malu, tama ba yung gagawin ko? Tama ba yung desisyon ko? Kapag sinabi po niya na sige, malakas po yung loob ko. Subalit kapag po sinabi po niyang hindi, ipapaano po sa akin ng ama na tama yung kapatid mo. Sundin mo siya. Sapagkat siya yung mas nakakaunawa. Ano mo yung mga sinasabi sa puso mo. Kaya po nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa inyo pong lahat, ang mga alagad na nagmamahal po ng totoo, mga nagsasabi ng mga mali. Maraming salamat po sa inyo at isang maligayang kaarawan sa iyo. Salamat po sa kanyang mga mahal sa buhay na bumati sa kanyang kaarawan. Hindi po ito isang rekoleksyon, ito po ay isang banal na gawain na may kinalaman sa pagpapagaling ng ating kaluluwa at katawan. Meron po akong na-pick up sa sinabi ni Malu nang siya po ay magpasalamat kanina. Sabi po niya, sa bawat araw, ang daming hiwagang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Narinig niyo po ba yon? At ano po yung hiwaga na yon? Ang sabi niya, ang puso kong dating matigas ay naging malambot. Yan po ay isang hiwaga na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Mapapalad sila na nakaramdam ng hiwaga mula sa Ama. Nawa po tayo pong lahat ng nandito, sa bawat araw na tayo nabubuhay, patuloy po tayong nakakaramdam ng hiwaga mula sa Panginoon. Subalit nakalulungkot na mayroong mga tao na sa kabila ng mararaming magagandang bagay na ginagawa sa kanila ng Panginoon, hindi pa rin maramdaman ang hiwaga na mula sa Kanya. Amen? Kung sa bagay, mismong ang isa sa mga alagad ng ating Panginoon ay hindi lubusang naniwala sa Kanya. Sa yung taong ang sinasabi, kailangang makakita muna ako ng pruweba bago ako maniwala. Marami po sa atin ang ganyan. Sinasabi po natin na maniniwala lamang ako kapag nakita ko. To see is to believe. Subalit sa Panginoon, iba. Ang sabi po ng Panginoon, maniwala ka at marami kang makikita. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isa po sa mga alagad ng ating Panginoon na nagkaroon ng pagdududa sa Kanya ay sino po yon? Si Tomas. Ang kanyang alagad na si Tomas ay nagkaroon ng pagdududa sa Panginoon. Kaya ano po ang sabi niya?
hanggang hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa butas ng sugat ng kanyang mga palad at paa, ay hindi ako maniniwala sa kanya. Mga kapatid, bakit pa po natin kailangang makasaksi ng hiwaga? Hindi po ba ngayon na humihinga kayo ay isang hiwaga? Amen po ba yan? Sino ang makapagpapahinga, makapagpapalabas, makaka-inhale, exhale sa atin? Hindi po ba tanging ang Panginoon? Wala pong tao, no matter how katalino siya, hindi po niya magagawang pahingahin ang tao. Subalit sa kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo po ay humihinga, naglalabas at nagpapasok ng hangin sa ating katawan. Para po sa inyong kaalaman, sa unang araw pa lamang na tayo ay mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, yun po ay isa ng himala. Sino nga po ba ang makapaglalagay ng isang buhay o isang buhay na tao sa sinapupunan ng ating mga magulang, kundi ang ating Panginoon lamang? Amen po ba? Kaya nga po, pag po lumabas yung bata, ano po yung unang sinasabi ng bata? Pakilakas nga po. Uha, uha, uha. Yan po yung palatandaan ng mga doktor, di po ba? Na mga nagpapaanak. Pag hindi umiyak, walang buhay. Kaya tingnan nyo po, yung uha, nilagyan lang po ng B sa una at Y sa dulo, kaya nabuo ang salitang buhay. Kaya po tayo mga kapatid, wag na po tayong maghintay ng mga himala sa ating buhay. Sa bawat minuto, sa bawat segundo, nararamdaman po natin na ang mga himala na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Isang awitin po ang napakaganda upang ipabatik sa atin na tayo ay talagang dapat maniwala sa iisang Diyos na may likha sa atin. Inyo pong i-reflect, pagnilayan ang lyrics na awiting ito, na aawitin po sa atin ng ating mga kapatid na si kapatid na Bunso at si kapatid na Eli. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Para po sa inyong lahat, lalo na po sa ating may karawan. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in a great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or that you leave, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry,
Maraming salamat. Salamat po, napakaganda po. Kung pwede nga lang sanang ulitin, hindi ka masasawa na pakinggan ang napakagandang lyrics ng awitin upang patunayan po natin na dapat po tayong maniwala at magtiwala sa ating Panginoon sa napakaraming hiwagang ginagawa niya sa ating buhay. Ito po ay nabanggit ko na noon, ang sabi po ng lyrics ng awitin, every time I hear a newborn baby cries. Hindi po ba? Yan po ay isang himala na mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay talagang napakadakila. Sino nga po ba ang makapag-uugnay-ugnay ng ating mga buto? Kaya po ba yan ng tao? Hindi. Sino nga po ba ang makapag-uugnay-ugnay ng ating mga ugat? Kaya ba yan ng tao? Hindi. Sino nga po ba ang makapagpapatubo ng laman at taba at ng ating balat sa ating katawan? Kaya po ba yan ng tao? Hindi rin po. Tanging Diyos lamang po ang makagagawa ng lahat ng himalang ito. Kaya wag na po tayong magduda. Wag na po natin tanong sa ating sarili, talaga bang may Diyos? Totoong may Diyos, sapagkat kung walang Diyos, wala ka dito sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya po, sa mga sandaling ito, gusto ko pong tumawag ng aking mga kapatid upang ipahayag sa inyo kung ano nga po bang mga hiwaga pa ang kanyang mapapatotohanan dito sa harapan upang patunayan niyang may Diyos sa kanyang buhay. Tinatawagan ko po ang kapatid kong si Berhel. Nandiyan po ba si Berhel? Sabi nga po ng mahal na apo, sino ba ang makapagpapasikat ng araw? Nakaraka-raka ay uulan. Wala pong makagagawa niyan, kundi ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pagtungo po natin sa araw na ito sa banal na dambana ng ating Panginoon ay isang hiwaga. Amen po ba? Sapagkat sa ating pagtungo sa araw na ito sa dambana ng ating Panginoon, tayo po'y nagkakaroon ng pag-asa, tayo po'y magkakaroon ng kaliwanagan, tayo po'y magkakaroon ng kapayapaan na walang makapagbibigay na sinuman maliban ng dahil sa hiwaga ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tulad po ng nasambit ko po kahapon, napakarami pong mga hiwaga, sabi nga po ng ating minamahal na Mami Beth, walang makapagbibigay po ng tunay na hiwaga ng buhay maliban ang Diyos na sa atin ay bumuhay. Tulad po ng ipinahayag ko po kahapon, na yung aking pong kapatid ay dumanas po talaga ng kakaiba na nun ko lang po nakita na ang aking pong kapatid ay nanigas, maitim na po buong katawan, at malamig po ang kanyang buong katawan na sa pananaw ko po at sa pananaw po ng aming buong pamilya ay talaga pong patay na at wala na pong buhay. Subalit salamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Ang makapangyarihang pangalan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at ang mahiwagang katagang Ave Maria Purisima, isama pa ang pangalan ng ating mahal na Apo Conching, ang patay na katawan ng aking kapatid ay muli nagkaroon ng buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina naman pong madaling araw, muli po akong ginising sapagkat ang aking pong kapatid ay muli pong sumusuka po ng mga acid na mula po sa kanyang sigmura. Subalit muli na naman pong pinakita ng ating Diyos ang kanyang kahiwagaan. Sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, tubig lang po na maligamgam, muli po naampat ang kanyang pagsusuka. Sabi ko nga po, tunay ngang buhay at makapangyarihan ng ating Panginoon. Na sa dating buhay, nung di pa po ako nakakatungo sa dakong ito,
Kapag may mga pagkakataon po may karamdaman ang aking mga pamilya, unang-una po akong natatakot. Unang-una po akong nenervyos. Unang-una po ako na hindi ko alam kung anong aking gagawin. Subalit sa di malamang kadahilanan at isa lamang po ang kasagutan, ayoon ay nang dahil sa dakong ito, kaya't ang bawat kaganapan, kapahintulutan mang pagsubok at pagdalisay, nananatili pong may kapanatagan sapagkat alam ko ang kahiwagaan sa bandang hulihan, yaon pa rin ang aming kakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Misa naman po, sinama po ako ng mahal na Apo Conching. Mayroon po kaming tinunguhan sa dako po ng Baguio po yata. Yun, hindi ko na po matandaan. Yung nanay ko po kasi, madalas pong binabangungot. Nung mga panahon pong wala ako dito, tuwing madaling araw po, lagi po kaming nagkukumahog para po gisingin siya sapagkat lagi po siyang nababangungot. Dumating po yung mga araw na nung napunta po kami dito ay hindi na po madalas nangyayari yun hanggang sa lumipas po na wala na po talaga. Nung po sinama ako ng mahal na Apo sa misyon, sa amin po kasi bilang mga alagad, kapag ang mahal na Apo ang nagsama sa'yo, iiwanan mo ang pamilya mo at nagtitiwala ka na yung iiwanan mo ay di pababayaan ng Diyos na paglilingkuran mo. De po iniwan ko po yung pamilya ko, ilang araw po kami sa Ilocos at sa Baguio, hanggang sa yung nanay ko po, umatake po yung kanyang bangungot na pinagdaraanan. Nakatulad din po ng aking kapatid, base po sa kanyang kwento, yun daw pong kanyang kaluluwa ay nakaakyat po sa ilaw, sa bubong po, at nakikita po niya yung katawan niya na walang galaw. Subalit, sa panaginip daw po niya ay ililim na po yung kanyang katawan, ay ilalagay na po sa ataol. Ang sabi daw po, bigla daw po may lumapit na isang lalaking matangkad. Ang sabi daw po doon sa mga nagbubuhat sa kanyang katawan, sandali lang, wag niyo muna siyang ilagay sa ataol at may gagawin lang ako. Yung daw pong lalaking matangkad ay hinalik siya sa noo. Pagkahalik daw po sa noo ay bigla siyang nabuhay at bumalik ang kanyang buhay sa kanyang katawan. Sabi po ng mahal na Apo Conching, ang Ama, ang Panginoon ay isang magulang. At ang halik ng Panginoon ay sa noo bilang tayo mga anak niya. Anak, katotohanan kong ituturan dahil ang Ama'y iyong pinaglingkuran sa dakong ating tinunguhan. Hinalikan niya sa noo ang iyong magulang upang taglayin muli ang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami pong mga kahiwagaan sa aming buhay. Ako po, dumanas po ako ng, umiihi po ako ng dugo at ng nana. Hindi po ako makatulog sa buong magdamag dahil po sa sakit na aking nararamdaman. Ininom ko na po yung mga dahon-dahon, subalit para pong hindi pa naiibsan yung aking nararamdaman. Sa pamamagitan po ng text ng mahal na Apo Conching, na sa pamamagitan po ng aking pananalig at pananampalataya, nakamtan ko po ang kagalingan. Napakarami po mga kapatid, yun po ay mga kahiwagaan sa pamamagitan po ng karamdaman. Subalit ang pinakamatibay pong kahiwagaan na sa bawat araw ay aming nakakamtan. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan, nananatili po kaming buhay. Nananatili po kaming may kapayapaan. Nananatili po kaming may kagalakan. At nananatili po kaming may pag-asa na matibay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan na kahit kailan di kami pababayaan. Sabi nga po ng nagpahayag, yung pagmulat natin sa umaga, isang maliwanag na hiwaga at biyaya ng Ama. Yung magising tayo na taglay pa natin ang hininga, kasama ang ating mga pamilya, isang maliwanag na biyaya ng Ama. Maging ang mga karamdaman nyo po, maaaring maging hiwaga ng Ama sa buhay nyo yan. Sapagkat kung hindi po kayo nagkaroon ng karamdaman, hindi po kayo makakatungo sa dakong ito. Diyan pong karamdaman na pinahintulutan sa inyo, kung makikilala nyo po ang Diyos na buhay, yun po'y magsisilbing kahiwagaan. Sapagkat sa pamamagitan ng karamdaman, ang dati nyong buhay na masalimuot, pinagaling na ang karamdamang lupa nyo, gumaling pa ang kaluluwa nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, ang kahiwagaan ng Diyos ay laging naririyan.
handang ibigay sa sino mang tumatawag ng may katapatan sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan bilang Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya po sa ating lahat, ang bawat salita na iniluluwal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching, ang bawat dampi ng kanyang mga kamay, kung ating pananaligan at pagtitiwalaan, sinisigurado ko po 100% kahiwaga ay matatamo nyo sa araw na ito. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat kapatid. God moves in a very mysterious way. Naniniwala po ba kayo doon? Na talagang pag kumilos ang Panginoon, walang hindi siya magagawa. Isang kapraso lang pong pagbabahagi upang patunayan ko po sa inyo na kahit saan ka man naruroon, ang Panginoon ay kumikilos upang magpadama ng hiwaga sa tao. Kaya nga po, sabi nga po sa isang aklat, God is omnipresent. Ibig sabihin, saan ka man nanduroon din ang Panginoon, handang gumawa ng hiwaga at himala sa buhay ng tao. Nagpapasalamat po ako sa IT team sapagkat kung hindi po dahil sa kanila, wala pong internet na mapapanood yung mga tagasunod ng ating kapatirang Divine Mercy sa 4 na sulok ng mundo. Alam niyo po ba na meron po akong meron po akong tiyahin sa New Jersey, na meron po siyang severe depression. Sobra na po ang depression niya. Pinasok po siya sa ospital, subalit hindi po natagalan ng asawa, sapagkat sa nakitang katatayuan sa ospital, doon sa lala ng mga karamdaman ng mga pasyenteng dinatnan, ang sabi po ng tiyuhin ko, baka kung 40 lang yung level ng depression ng kanyang asawa, baka maging 95. Kaya noon din, inilabas niya yung kanyang asawa. Nagkataon naman po nang lumabas, tumawag sa akin. Nabalitaan po niya na ako'y nagpupunta dito sa banal na dambanang ito. At nagkataon po naman na nantawagan ako, talagang hiwaga ng Panginoon. Inayos niya ang lahat. Nang tawagan po ako ng amain ko, nagkataon, nandito ako sa dambana at nakausap niya mismo ang mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Isang hiwaga po yan. Bakit po? Sa dinami-dami ng oras, sa hinaba-haba ng araw, bakit nang tumawag siya sa akin, nagkataon pa na ako ay nandirito sa dambana. Pangalawang pangyayari, diyan din po sa tiyahin ko na yan. Como nga po nung nandun sila sa Amerika, parang sira na yung loob ng aking amain, sinabi ko po sa kanya na meron tayong website, yung www.apodivinemercy.com. Yun po yung ating website. Alam niyo po ang hiwagang pinasaksi ng Panginoon? Nang buksan po yung website, bumungad po sa kanya yung imahe ng Divine Mercy. Kasi po sa homepage, nandun po yung imahe ng Divine Mercy. Yung pong Divine Mercy nagpakita sa mahal na Apo Conching, yung nakaganyan po yung kamay ng Divine Mercy. Yan po nakaganyan, naka-stretch. Yung pong nagpakita sa mahal na Apo, nakaganyan po yung kanyang kamay sa dibdib. Na nandun pa din po yung race. Alam niyo po, ang hiwagang ginawa doon sa tiyahin ko, nang buksan po yung computer at tumambad sa kanilang mata, yung image ng Divine Mercy, nagpapawis. Nagpapawis po. Meron po bang computer na magpapawis? Samantala ang computer po, pagka matagal mo nang ginagamit, nag-iinit. Hindi po yun magpapawis. Alam niyo po, meron daw pong nangungusap sa kanyang kaisipan, na ang sabi daw po sa kanya, haplusin mo ng iyong palad ang tubig, ang moist sa harap ng computer at ipahid mo sa ulo ng kabiyak ng puso mo. Tumalima po ang aking amain. Yun nga po ang ginawa niya. Purihin ng Ama. Bumuti po ang kalagayan ng aking tiyahin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Siyempre, hindi pa rin lubos na naniniwala sa himalang nakita. Nagpakita muli ng himala, ng hiwaga, ang ating Divine Mercy. Noong sumunod na araw, nagbukas ulit ng computer, yun namang babae mismo, kasi yung una lalaki baka may pagdududa, alam ni God siguro na mayroong pagdududa yung babae. Kaya po nang kinabukasan, siya naman ang nagbukas ng computer, the same pa din po, may moist, at yung timpong moist na yon, dalawang kamay niyang hinaplos at ipinahid sa kanyang ulo. Kasi po ang depression, nagmumula po yan dito papunta po dito sa ulo. Yung sobrang pag-iisip, maraming kinakatakutan,
Hindi pa nangyayari, natatakot na. Hindi pa nagaganap, natatakot na. Purihin ang Panginoon. Yun na po yung naging alubos na pagtitiwala at paniniwala nila na ang Diyos ay talagang buhay. Alam niyo po, dahil po sa pagtanaw ng napakalaking utang na loob sa ginawang hiwaga ng ating Panginoon, umuwi po sila dito sa Pilipinas. At for the first time, nakita nila ng personal ang ating mahal na Apo Kunching. At natatandaan ko po yon, although several years ago, sinabi po ng mahal na Apo Kunching nang nilapitan siya na ang mas matindi ang pagtitiwala at paniniwala ay ang kanyang kabiyak ng puso ang lalaki. Kaya po nung mag-stay sila dito sa loob ng 10 days, noon po siya binigyan ng biyaya ng Panginoon na binendisyon na ng palad ng aking amain upang siya ay makapaghaplos at makapagpagaling ng karamdaman. Alam niyo po, nang bumalik po sila sa New Jersey, hindi naman po nila ina-announce na siya ay nanggagamot. Subalit katulad din po ng nagaganap sa dambanang ito, ang mga tao ay pinapupunta ng ating dakilang Panginoon. Sa kanilang lugar sa New Jersey, nagtaka din po yung amain ko, bakit yung may mga taong karamdaman ay nagpupunta sa kanilang tahanan. Kaya siya po ay nanggamot sa New Jersey. At naikwento po niya sa akin na isa sa mga pinagaling niya doon ay isang Amerikanang negra na mayroong bukol sa dibdib. Yun po yung unang-unang case nang napagaling niya sa New Jersey. Kaya lang po, matapos pong gumaling, hindi na rin po niya nabalitaan kung ano na ang nangyari sa Amerikanang negra. Mga kapatid, wala po kayong kaalaman. Sa sandaling ito, na kayo'y nakaupo, kayo'y nakikinig, mayroon na pong himalang ginagawa ang Panginoon sa inyo. Kaya po, 100%, sa inyo pong matimyas na pakikinig at buhat kanina, sumama na kayo sa panalangin at joyful song, sigurado po may hiwaga na pong nagaganap sa inyo. At mararamdaman niyo po yung hiwaga na yan sapagkat sa oras na ito, mayroon po kayong galak sa puso ninyo. Amen po ba? Sa sandaling ito, na-inspire po kayo ng mga nagbahagi dito. Kumikilos na po ang Panginoon sa inyong buhay. Unti-unti na pong binubuksan ang inyong puso't kaisipan upang magtiwala at maniwala tayong lahat na mayroon tayong iisang Diyos na ang lahat ng bagay ay magagawa sa atin. May imposible ba sa Panginoon? Wala po. Ang imposible sa tao, sa Panginoon ay posibleng-posible. Hindi ba kapatid? Totoo ba yung aking sinambit? Siya po ang magpapatunay sa inyo na talagang ang Panginoon ay mahimala. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat po ng nandirito, sa lahat po ng mga alagad, sa lahat sa choir, at lalong-lalo na po kay Apo Kunching. Sa mga nagdaang pagbabahagi ko po, kung nandirito kayo, alam niyo na po kung ano yung karamdaman na dinaranas ko sa ngayon. Na 2 buwan ko na pong dinadala, buhat ng malaman ko kung ano man yung karamdaman ko. Na ako nga po ay merong cervical cancer sa mga bagong nandirito. Ako po ay merong cervical cancer na stage 3B na nung una po hindi ko talaga matanggap. Subalit sa pagdaan ng mga araw, sa paglipas ng mga araw at laging pagpunta dito sa dambanang ito, ay nagkalakas na po ako ng loob na tanggapin kung ano man ang karamdaman na dumapo sa aking katawan. Hindi na po ako nalulungkot, hindi na po ako nagkukulong ng kwarto kahit marinig ko kahit kanino kung ano yung sakit ko. Na kung minsan nga po, sinasabi ng iba, si ganon, may cancer pala. Si ganon, may cancer pala, huwag kang lalapit. Huwag mo silang ipaglaba kasi may cancer yun, baka mahawa ka. Na sa totoo lang po, yung sakit ko, hindi po nakakahawa. Hindi po nakakahawa yung sakit ko kahit malawayan. Hindi naman po kagaya ng HIV ang cancer. Na hindi po siya nakakahawa talaga. Kahit kumain ka sa pinagkainan ko,
hindi po malilipat yung cancer cell sa inyo. Ganun po yung cancer. Na sa pagdaan nga po ng mga araw, nagpapasalamat po ako, gawa nung hindi na ako nabalik ng ospital. Na dati-rati, nung hindi ako pumupunta rito, 1 linggo lang, 2 linggo lang, nasa ospital na naman ako para magsali ng dugo. Subalit nang mapunta po ako sa dakong ito, kahit may mga dugo pa na naka-stock sa ospital, sa awa po ng Panginoon hindi ko na kinailangan. Nagpapasalamat po ako gawa nung yung kinatapos dati na baka pag dumating ang araw ng Lunes, araw po kasi ng Lunes, araw ng Linggo, kinatatakutan ko bawat araw na yon. Na nang napunta ako dito, hindi ko na kinatakutan dahil yung na iyon, yun yung araw na nagkukulaps ako, yun yung na itakbo ko sa ospital para salinan naman ng dugo. Na ayaw ko pong dumating yung araw na yon. Subalit, kung nga po na akong araw na kinatatakutan at nagkaroon na rin po ako ng lakas na loob na harapin talaga dahil noon po halos ayoko na nga dumating yung petsa ng 8. Ayoko na pong dumating yung petsa ng July 8 kasi po yun po ang petsa na kailangan kong bumalik ng Jose Reyes. Yun po ang petsa kung kailan titingnan muli ako ng oncologist kung ano na ba ang nangyari sa akin sa loob ng 2 buwan. At yun din po ang petsa kung kailan ako iraradiation at ikokobalt. Na sa dakong ito po, sa dambana po ito ni Apo Kunching, na sa bawat haplos po niya, talagang naramdaman ko, nadama ko ang pagbabago, ang paglakas ng katawan ko. Na kahit wala po ako iniinom na gamot para tunawin, para durugin yung bukol sa aking cervix, napakaganda po. Hindi man po sa araw-araw, pero talagang gumaganda. Maganda ang pakiramdam ko. Hindi kagaya ng dati na lagi talaga yung takot. Yung takot, walang kapanatagan, walang lakas ng kumbaga po, yung isip ko, lagi yun ang laman. Yun lagi ang laman. Hindi kagaya nung napunta ako dito na, kumbaga, lumilipas lang ang mga araw, lumipas ang 2 buwan. Halos 1 buwan na po ako dito. Lumipas ang 1 buwan na hindi ko alintana kung may iniinom ba akong gamot o wala. Na kung minsan nga po, umiinom ako ng pampaampat, umiinom ako ng sakirot, kung minsan din po, kahit uminom ako, hindi naman niya niloob, hindi naman din po tumatalab. Kaya po, nagpapasalamat ako, kagaya po ng, kung minsan po talaga, nadadala pa rin ako bilang tao, kapag po sumusumpong yung kirot, yung pagdurugo, nandyan po yung takot. Kaya kahapon, sa mensahe ni Apo, naiyak ako kasi tinamaan talaga ako. Tinamaan ako sa mensahe ni Apo na, dun sa mensahe niya na nasa gitna ng karagatan si Kristo, pagkasama ng mga alagad niya, na binabayo sila ng malakas na unos, ng malalaking alon, at parang nawala yung pagtitiwala nila, ginising pa nila ang Ama, dahil sa takot nila na baka sila ay lumubog. Doon po naiyak po ako talaga, dahil sa akin po, talagang dumarating yung ganon, na sa kabila nung matinding panalangin ko, pananampalataya ko, dumarating pa rin po yung time na natatakot talaga ako na kahit uminom ako ng gamot, kahit manalangin ako talaga, patuloy yung kirot, patuloy yung pagdurugo na ayaw maalis. Na doon ko po naisip na kulang pa talaga, siguro kulang pa. Nakagaya nila, nagkukulang din ako ng pananalig, pananampalataya dahil dun sa pagbibigay ng pagsubok na ganon, parang hindi pa buo, kumbaga nakakabitaw pa rin ako kasi nagkukulang yung pananampalataya ko. Subalit ganon nga rin po, nakukuha pa rin, kumbaga dahil din po sa panalangin, nananalangin pa rin po ako na kahit hindi po makuha dun yung oras na yon, kahit hindi makuha yung pagkirot, pananakit ng balakang, pagdurugo, dinadalangin ko po na kinabukasan paggising ko, wala na.
Subalit yun nga po, hindi niya pinagkakait. Kinabukasan po talaga, sobrang ganda ng pakiramdam ko. Na sa araw-araw po ganon, na hindi man araw-araw na kumikirot, subalit may mga araw na talagang ganon. Kaya kahapon talagang tinamaan talaga ko na totoo talaga yung sinasabi ni Apo na kahit nasabihin mong sobra ang pananalig mo sa kanya, sobra ang pananampalataya mo, merong oras, merong panahon na parang sinusubukan kanya kung hanggang saan ka ba talaga, kung gaano ka ba talaga naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Kaya sa akin nga po, sa mga nararanasan ko, sobrang napakalaking pasalamat na po ang pwede kong ibigay, ang papuring pwede kong ialay sa Panginoon dahil nga po sa mga nararanasan ko na kung hindi po niya loloobin na ako kumain sa kabila ng karamdaman ko, hindi po ako makakaalpas. Dahil yung karamdaman ko po, talagang tinatalo ako nung pagdurugo. Pag dumugo siya, pag lumabas ang dugo, tataluhin na po niya yung isip ko. Pati panlasa ko, mawawala na po talaga. Kaya lagi ko pong dinarasal sa Panginoon na huwag akong patalo sa oras na may lumalabas na dugo. Bigyan niya ako ng kalakasan. Kaya kung ano man po ang idulog ng kabiyak ko, pinipilit ko pong kainin. Pinipilit kong papasukin kasi po talagang iyon po ang kaakibat ng sakit ko. Na pagka may lumabas na dugo, hindi ako nakatulog, hindi na po ako makakakain. Yun po ang kaakibat na talagang pag hindi ko po idinulog sa kanya, napakahirap pong ipapasukin ang pagkain sa aking bibig. Kahit gaano po ito kasarap, kahit gaano pa ito kalinamnam, hindi ko po talaga ito nalalasahan. Sobrang ganun po siya kahirap. Kaya sabi nga po ni Apo, lagi niyang sinasabi, pasiglahin ko katawan ko, bigyan ko ng kapanatagan ng isipan ko, nang sa gayon po ay makalaban ako sa kabila nung wala akong iniinom na gamot. Kaya po sa araw-araw, iyon po ang pinanghahawakan ko na kailangan ko pong ipanatag ang isip ko, kailangan ko ng kapanatagan ng kalooban, na kailangan kong idulog talaga sa kanya lahat, kung ano man ang nasa sa loob ko, kung ano ang dinaramdam ko, kung ano man ang mga hinaing ko, kailangan ko pong ilapit lahat sa kanya. Dahil siya lang po talaga, siya lang ang makapagbibigay ng lunas. Dahil gawa nga po sabi ng mga doktor, sila bilang yung mga espesyalista, kaya nilang gawin ang lahat, sabi nila sa akin. Lahat ng magagawa nila, ibibigay nila sa akin. Pero 100% ng kakayanan nila, ng mga napag-aralan nila, gagawin nila sa akin. Subalit ang Ama pa rin. Sa bandang huli, ang Ama pa rin ang magdidesisyon kung hanggang saan ba talaga, kung mabubuhay ba ako o hindi. Kaya sinasabi rin po ng mga espesyalista sa akin na sa Ama ako magtiwala, hindi sa kanila. Dahil sila, instrumento lang sila instrumento lang sila sa pansamantalang kagalingan. Na dapat talagang idulog natin sa Ama kung ano ang kagustuhan niya, siya ang masusunod. Siya ang magtatakda kung ano ba talaga ang nakatakda sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil may mga anghel nga po na gumabay sa akin para mapunta sa dakong ito. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nandirito, sa lahat ng mga alagad, na alam ko po na kaisa ko sila, hindi lang po ng pamilya ko, ng mga mahal ko sa buhay, kaisa ko po sila sa pagdarasal. Salamat po sa inyong lahat na nagdarasal para sa aking kagalingan. Hindi ko man po makamtam ang kagalingan ng aking pisikal, ng aking katawang lupa. Subalit, sa mga nagdaang araw, sobrang naramdaman ko po na maraming nabago sa akin. Sa kaluluwa ko, marami po ako, hindi ko po ipinagyayabang na nasa nagdaang mga araw lang, nagbago ako ng ganong kabilis. Pero sa akin po, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Marami pong bagay ang naalis sa aking pag-uugali. Sobrang maraming bagay po ang nabago at pinipilit ko pong baguhin. Dahil hindi ko nga po, sabi ko nga po kung minsan, talagang yung pagtitiwala nagkukulang. Kaya sa araw-araw po talagang dumudulog ako sa Ama na ibigay niya sa akin lahat, na kung ano man po ang mga pagkukulang ko, ipakita niya o
kung ano man po yung mga pagkukulang ko na dapat ko pang baguhin. Yun po, dinarasal ko sa kanya na kung ano man po yung mga pagkukulang, imulat niya sa akin o ipakita niya kung ano pa ang mga kakulangan ko bilang tao. At nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Sa lahat nga po ng nakamtam ko dito, maraming pong salamat. Sa inyo pong lahat, na alam ko naman pong nananalangin kayo para din sa aking kagalingan, hindi lang po sa akin, sa mga kagaya kong may karamdaman, na alam ko pong ipinapanalangin din ninyo. Maraming pong salamat. At lalong-lalo na nga po sa Apo Kunching, sa lahat, sa araw-araw na pagdampi ng kamay niya sa akin, na inaangking ko po, na yun po ay kagalingan, hindi lang ng aking kaluluwa, kundi ng aking karamdamang pisikal, na nagpapasalamat po ako sa kanya, na talaga po sa araw-araw, sobrang ginhawa at kapanatagan ng kalooban, kalakasan ng isipan ang sumasa akin po sa araw-araw na paglipas ng panahon. Kaya sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Salamat sa mga nagbahagi. Nawa po ay nakapulot kayo ng napakaraming inspirasyon upang tayo po ay magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon. Huwag po tayong tumulad sa kanyang apostol na si Tomas na kailangan pang humanap ng mga pruweba upang patunayan lamang na talagang may Diyos. Muli ko pong uulitin sa inyo, sa bawat minuto, sa bawat sandali, nararamdaman natin ang hiwaga na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Magsitayo na po tayo.